Okay, so good morning mga kabigman, no? Mayroon na naman tayong bagong kasamang follower ngayon, all the way from Zamboanga, Sibugay. Shoutout sa mga tanang mga taga Bisaya dyan sa Sibugay. Mayong buntag sa inyong tanan. Kauban ako karon si Genesis. No? Ano barangay ninyo? Artilim. Artilim. O, sa lahat ng mga barangay Artilim, Sibugay. Sibugay yon. Opo. Okay. Ano mga apelyido? Lansyola. Lansyola, shoutout sa family Lansyola sa Sibugay. Okay, so ready na ikaw. Dati nanonood ka lang sa akin. Ngayon, kasama na kita. But si Genesis, nagwo-work siya dito sa Calamba City. Dumayo pa siya dito sa Lipa. Dahil nga lagi daw niya tayo napapanood. Ngayon, i-apply mo ngayon yung napapanood mo sa akin. Napapanood mo naman ako, yung mga tinuturuan ko. Di ba, karamihan, puro kinakabahan, ano? Normal yun, ha, Jen? Yun, labanan mo lang siya para ma-overcome mo agad ang driving. Okay, so ready to move na tayo. Dito lang muna tayo sa lane na to. Sige, tara. Hold si brake. Teka. Hold si brake. Lagay mo muna siya sa drive bago mo i-release yan, brake. Sige. Yan, hold pa rin si brake, ha. Release mo naman ngayon si handbrake. Ganun kadali ang automatic. Wala kang iintindihin kundi ang manibela at sa mga pedals mo. No, pag nalagay mo na yan sa drive, sige, tara, go tayo. Focus lang sa unahan. Yan. Basta minimum 20 tayo, maximum 40. So, pagdating mo dyan sa taas, medyo slow down ka lang dyan kasi para daan na mga dump truck. So, mga hindi pa nakakadaan dito, yung shortcut, bypass, going to Padre Garcia, Barangay Bawe. Pwede rin papuntang San Antonio, Quezon. But ganitong 4 lanes, Pag ganitong 3 lanes, dapat ang pwesto mo nasa center lane ka. sa gitna. Na. Kasi para ba i-consider mo siya na expressway? Kasi itong lane na to ay para sa overtaking lane, passing lane. Basta pagka ang kalsada ay maayos na 3 lane siya, lagi ang pwesto mo nasa number 2 kung tawagin ka rin. Kasi 1, 2, 3. Dito kasi naman sa atin, situational ang kalsada. Katulad yan, kailangan mo lang pumwesto dito. Tatandaan mo lang naman, halimbawa sa mga national road, once na pumwesto ka sa passing lane o overtaking lane, dapat minimum ka na ng 60 nun. Lalo na kung clear naman. Pero kung tatakbo ka ng 40 lang dyan, 20, ay bubusinahan ka dyan. Halimbawa katulad yan, hindi mo masyadong tanaw ang kalsada. At the same time, hindi mo kapisado, slow down. Yang signal light dyan, ganito yan. Kapag naglilipat ka lang ng linya, di ba konti lang ang kabig mo sa manibela noon? Pag ka sa kaliwa, signal ka. Nung makapunta ka na doon, pag binalik mo ang manibela noon, hindi yan nag-auto off. Pero kapag malaki ang kabig mo, katulad nung kanina, full car, yun, go-auto off yan. Signal ka sa right. Signal sa right. Ganito naman kung kailan ka pupunta pag nakita mo siya sa side mirror. Yan. Pwede ka na. Hindi siya nag-off, diba? Ikaw ang mag-off. Magpabalik ka lang po pag nakita mo na dyan sa Yun. Sa malaking side mirror. Pag nakita mo na yung ino-vertical mo sa side mirror. kahit dun sa maliit. Oo, kahit sa mali. Minsan naman sa expressway dito. Sa rear mirror. Tapos may mga tanong dyan. Kuya Ron, alam mo, nasa express ako, Kuya Ron. Nasa outer lane ako. Ibig sabihin, diba, minsan ang expressway katulad ng Calabarzon, nasa 2 linya lang. Nasa number 2 lane ako, ay may mabagal. Pupunta ako number 1. Paano ko ma-recognize, Kuya Ron, na kung malayo pa yung parating sa kaliwa ko? Once na pagtingin mo sa side mirror mo, hindi mo pa naaaninag ang plate number niya. Ibig sabihin, malayo pa siya. Yung pinaka-plate number niya. No? Pero once na nakikita mo na, nababasa mo na yung plate number niya, ibig sabihin, malapit na siya sa'yo. Traffic naman, yung sa pagsingit-singit, kailangan palakasan ng pakiramdam. Kasi possible, ang magbibigay sa'yo, mga pang-3, pang-4 pa na sasakyan. Pero yung number 1, number 2, or number 3, baka hindi yan depende. Kaya alasan mo pakiramdam. Depende yung babae. Kasi merong, alam mo ba yon, kung talagang may mga seminar, may aral,
Pag sumignal kasi ang isang driver, kung may chance ka naman pagbigyan mo na. Hindi naman kawalan yun sa'yo, di ba? Ganun. Iba hindi. Ang signal lang, lalo pang... Papatulan. lalo pang... Diretso. Sabi ko, walang joke. Segundo lang ang iyong ibibigay. Hindi mo pala ibigay. Iniisip kasi siguro. Baka baliktarin mo sitwasyon. Ikaw kaya hindi ka rin pagbigyan. Di ba parang kailangan lang kung talaga mahabang Kasi, pangula ka ba at pasensya na rin. Yan nangyari yung isang araw dyan sa Sabang. Babae tumatawid sa pedestrian. Nakatigil na yung iba, yung motor, dire-diretso yun. Nabunggo niya yung babae. Ang lagi ko sinasabi na kapag nagmaneho, hindi porkit sanay na, kung magpatakbo sa kalsada, wala nang iniisip kundi ang sarili lang. Gusto mo magpatakbo na ng sobra-sobra, ubusin mo yung speed mo, ay pumunta ka dun sa mga karerahan na kalsada. Wala ka madadamay ba, no? Kasi alam mo, yan lagi ko sinasabi lang. Ang aksidente, hindi natin alam kung kailan dumadating yan. Pero iba pa rin yung nag-iingat ka, iba pa rin yung defensive ka. Kasi kung lahat kayo defensive, kung lahat tayo gumagamit ng kalsada ng Pilipinas at disiplinado, ay hindi nakakatakot mag-drive dito sa Pilipinas. Sa totoo lang. Ay ang problema nga kaya kami dito sa Tolentino, ang pagtuturo talaga namin dito, hindi yung para lang magka-lisensya. Pagtuturo namin dito kung paano ka maging handa sa kalsada. Kasi nga, malaking adjustment gagawin mo once na nandiyan ka na sa kalsada. Kasi consider mo talaga yan ang karamihan ng makakasabay mo kulang sa kaalaman.